Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At tayo ay nasa ika-25 araw na po sa buwan ng Nobyembre. Ibig sabihin isang buwan na lang ay talaga namang wala nang makapipigil pa sa Kapaskuhan. At kasama niyo sa isa na naman edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan, sa kalaban po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Tropical Depression Verbena nasa Solusina. Kasadong maglandfall sa Palawan ngayong gabi ayon sa Pag-asa. Bagyong Verbena nagbabaha sa mga lugar sa Kabisayaan at Caraga Region. Higit 46,000 residente inilikas. Mga pantalan sa Southern Tagalog, Bicol, Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao isinarapan samantala dahil sa bagyong Verbena. Zaldico, iba pang sangkot sa flood control scam sa Oriental Mindoro, may ultimatum ng hanggang Huwebes para sumurrender. Presidential son Congressman Sandro Marcos rumesbak kay Zaldico. Tinawag niyang kriminal na umiiwas sa hustisya. 1,000,000 pisong reward o pabuya handang ibigay ng DOJ para daw maituro ang lokasyon ni Cassandra Leong. NIA Administrator Eduardo Guillen handang mag-resign kapag napatunayang palyado ang irrigation project sa Bulacan. DepEd agad namang umaksyon, inimbestigahan ng umano'y ghost students sa Pangasinan. Ay wow, iba naman to, ghost students naman. Ano to, nangihingi ng scholarship? Ay susapo. Dump truck. Inararo ang mga motorista sa sumulong highway Antipolo. 3 ang patay, 3 ang sugatan. Scam hub sa Maynila ni-raid ng mga otoridad. 16 na Chinese national na aresto. Yan ang mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Malapit na sa Cuyo Islands ang bagyong Verbena, partikular sa katubigan ng Magsaysay, Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 km kada oras, malapit sa sentro at bugsong aabot sa 70 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 35 km kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, northern and central portions ng Palawan, Calamian, Cuyo, Cagayancillo Islands, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at ang western portion bukas ng umaga ay nasa West Philippine Sea na ang bagyong Verbena at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga. Samantala naman, umabot po sa higit sa 46,000 individual o katumbas ang higit sa 15,000 pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng shear line at bagyong Verbena. Sa report ng NDRRMC, mula mga ito sa iba't ibang lugar sa Caraga Region. Sa ngayon po ay nasa halos 500 pamilya o higit sa o halos sa 2,000 katao naman ang natili po sa 19 na evacuation center habang patuloy na minomonitor ang iba pang lugar na nakarahas po ng tuloy-tuloy na pagulan. 3 kalsada naman ang sarado sa Region 6 habang 2 naman sa Caraga Region. Epekto pa rin ng masamang kalagayan ng panahon. Samantala, 59 na pantalan mula sa Mimaropa, Region 6, Negros Island Region, Region 7 at maging sa Caraga Region ang pansamantalang hindi operational.
Samantala, umabot sa 4,910 individual ang maagang lumikas sa Bacolod City dahil sa epekto ng na mabilis tumaas ang level ng tubig sa kanilang major riverways kaya maraming kalsada sa Bacolod City ang binaha. Wala pang napaulat na casualty, gayunpaman nagpapatuloy ang rescue operation para sa mga naapektuhan ng lagpas taong baha sa naturang lungsod. Tiniyak rin ni Gasataya na mayroon pang supply ng ayuda sa mga evacuation center ng Bacolod sa kabila ng pananalasa rin ng 2 pang bagyo nitong nakaraang mga linggo. Narito ang bahagi ng panayam kay Gasataya. 2 weeks ago lang, dinaan na kami ng 2 bagyo din eh. Yes, opo. Medyo kahit papaano, yung mga evacuation centers ready na naman. No? In place naman yung operations namin sa mga evacuation centers. Samantala, higit naman sa 5,000 ang stranded sa mga pantalan dahil po sa pananalasa ng bagyong Verbena ngayong pong araw ng Martes. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nasa 5,500 mga pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa 82 mga pantalan. Umabot po sa 141 mga sasakyang pandagat, 52 motor bangkas ang hindi maglalayag dahil po sa epekto ng bagyong Verbena. Karamihan po sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog Region, maging sa Bicol, Western Visayas, Southern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Northeastern Mindanao at Southwestern Mindanao. Samantala, kinailangan ng umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay ang ilang residente ng Purok Mars, Barangay Singkang, Airport sa Negros Occidental dahil sa taas ng bahang dulot ng bagyong Verbena. Sa Facebook post ng Philippine Red Cross, nagsagawa sila ng rescue operation para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad ngayong araw. Sakay ng mga rubber boats. Tinulungan ng PRC volunteers ang mga residenteng makalikas sa harap ng makikipot na daan sa lugar at banta pa rin ng masamang panahon. Samantala, inilikas naman ng Philippine Coast Guard ang mga residente sa Bacolod na natrap sa kanilang bahay dahil po sa pagbaha dulot po ng bagyong Verbena. Prioridad po ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng mga sanggol at mga senior citizen sa Barangay Baragot na pinuntahan din ng Barangay Mandalagan na nakaranas po ng abot binting baha. Nagabot naman ng tulong ang Philippine Coast Guard at tiniyak po ang kaligtasan ng mga residente habang patuloy na minomonitor ang iba pang area sa naturang lungsod. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang sapat na relief assistance para sa mga apektado ng bagyong Verbena. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, halos 1 milyong food packs ang naka-standby o naka-preposition bago pa manalasa ang tropical depression. Ito ay bukod pa sa repacking operation sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center para dagdagan ang pamamahagi ng relief para sa iba pang naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sinabi ni Dumlao na abala din ang mga personnel ng DSWD sa kaparehong aktibidad sa Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Mayroon na lamang hanggang Huwebes para daw sumurrender ang iba pang akusado sa 289 million pesos na flood control scam sa Oriental Mindoro. Babala po ni Interior Secretary John Vic Remulla, kung hindi pa sumuko o susuko ang mga akusado ay hahanapin na raw po sila at tutugisin sila ng mga taga-gobyerno. Sa ngayon po ay 8 ang sumurrender at naresto pero natili namang at large si dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Dagdag pa ng Secretary John Vic Remulla, para sa mga individual na nasa ibang bansa ay maaari daw po silang magtungo sa mga embahada at sila na ang bahala para maibalik sa bansa ang mga ito. Samantala, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinuno ng mga ahensyang nagpapatupad ng arrest warrant laban sa mga individual na kinasuhan ng graft at malversation kaugnay ng mga irregularidad sa flood control projects. Dumalo sa pulong sa Malacanang sina Interior Secretary John Vic Remulla, Acting Justice Secretary Frederick Vida,
PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr., Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at NBI-OIC Angelito Magno. Una rito, inanunsyo ng Pangulo na nasa kustudiya na ang mga otoridad o ng mga otoridad ang ilan sa mga akusado. Hinimok din ito ang natitirang mga akusado na sumuko na habang binalaan ang sinumang nagkakanlong sa kanila na maaari rin silang managot sa batas. Samantala, isa umanong kriminal na umiiwas hostisya. Ito ang buwelta naman ni House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pinakabagong aligasyon ni Zaldico sa Part 5 ng kanyang inilabas na video. Sa isang statement, binigyan din ng kongresista na malinaw ang agenda ni Ko na pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon. Ibinulgar ni Marcos na base sa mga intel report, nakipagkasundo raw po si Ko sa ilang grupo ng agenda ay pabagsakin ng kasalukuyang pamahalaan at para maabsuelto ang dating mambabatas sa kanyang mga krimen. Binigyan din ng Presidential Son na mga pagbubulgar ni Ko ay hindi revelasyon, kundi ito ay destabilisasyon. Samantala, naglabas ang Department of Justice ng 1 milyong pisong pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng tamang impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ni Cassandra Leong na akusado sa kasong human trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nakahanda sila na ibigay ang naturang pabuya o nakahanda sila sa nabing pabuya. Ayan na nga, tumalbog kasi. Para madakip si Ong na sinasabing may koneksyon sa iligal na operasyon ng Pogo. Nauna nang naglabas ng whole departure order at kinansela ang pasaporte ni Ong at mayroon na ring inilabas na red notice laban sa kanya. Sabi ni Secretary Vida, nakikipag-ugnayan ng Department of Justice sa mga otoridad sa Japan upang naroon umano si Ong. Choosy Sa Japan? Japan. Oh. Parang bihirang pagkakataon na doon ka tatakbo, Japan. Japan. Kadalasan kasi ibang lugar. Oo. Hindi yan madalas. Bakit meron kaya siyang kaanak sa Japan? Baka mayroon. No? Hindi ka pupunta ron, wala kang matitirhan, di ba? Saka mahirap naman na pupunta ka doon para turista. Oo. Mas mahirap magtago-tago ka doon. Samantala, kumpiyansa naman si Senadora Risa Ontiveros na may babalik na sa bansa sina Attorney Harry Roque at Cassandra Leong kasunod po ng kanselasyon ng kanilang mga pasaporte. Ayon po sa Senadora, hindi maaaring habang buhay nilang tatakasan ang kanilang pananagutan. Hindi rin dapat umanong tumigil ang pamahalaan hanggat hindi napapanagot ang mga sindikatong nasa likod ng mga Pogo at hindi sapat na si Alice Goo lamang ang mananagot. Samantala, naniniwala naman si Senador Sherwin Gatchalian na mas makabubuti kung umuwi na lamang sina Roque at Ong. Anyay, liliit lamang daw po ang kanilang mundo matapos pong kansilahin ang kanilang mga pasaporte. Samantala, inamin ni Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio na isang beses silang nagkita ng kontratistang si Curly Discaya na siyang nagdawit sa kanya sa flood control mess. Sa ambush interview matapos sumalang sa executive session ng ito sa isang awarding ceremony sa AFP sa Camp Aguinaldo, Nobyembre ng nakaraang taon. Tanging pagpapakilala lang anya sa isa't isa ang kanilang napag-usapan ni Discaya na siya umanong presenter sa event habang siya naman ay awardee. Idiniin din ni Asistio na pagkatapos nito hindi na ulit sila nagkausap ng kontratista. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dean Asistio. Nag-meet po kami once, that was November 2024, nung meron pong awarding doon sa loob po ng Camp Aguinaldo sa AFP, isa po ako sa mga awardee. At si Mr. Discaya po ay nandoon bilang presenter ng award. So nag-meet po kami, once lang, tapos parang pinakilala lang po ako. Yun na po. Samantala, humarap naman sina Congressman Arjo Atayde at Congressman Dean Asistio sa Independent Commission for Infrastructure subalit sa pamagitan ng executive session. Naging emosyonal si Atayde bago pumasok sa tanggapan
dahil pawang hearsay lamang at wala pang ebidensyang alegasyon laban sa kanya at sa kanyang ama. Anya'y humarap siya sa ICI para patunayan na inosente siya at nakanda na rin ng kanyang ama na harapin ang investigasyon. Yung father niyo yung tumatanggap on your behalf? Yes po. Again, it's all hearsay po, sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And Samantala, hinamon naman ni Congressman Asisio ang mag-asawang Diskaya na patunayan ang aligasyong tumatanggap umano siya ng kickback. Ayon po kay Asisio, humirit siya ng executive session sa komisyon dahil naman sa baka magkaroon ng trial by publicity mula sa mga sensitibong detalye na kanyang sasabihin. Humarap po tayo dito sa ICI para makipagtulungan sa investigasyon. Nang sa ganun, mabigyan din tayo ng pagkakataon na ma-hear yung name natin sa allegations laban sa atin. Sir, bakit yung nag-request na executive session? Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity. At baka meron po tayong mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para hindi maka-abala sa investigasyon natin. Una sa lahat, wala akong katotohanan yon. Naglabas na po ako ng official statement nung araw pa lang, noong September 8, na binanggit nila ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ba't ikaw daw eh? I mean, of all the congressmen? Patunayan po nila. Samantala, nakahandang bumalik si Congressman Arjo Atayde sa Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos sumalang sa executive session kanina umaga sakaling kailanganin pa siya sa investigasyon. Magsusumiti rin siya ng affidavit sa ICI pero tumangging magbigay ng detalye sa napag-usapan sa closed-door hearing. Idiniin ng kongresista na ayaw niyang i-invalidate ang nararamdaman ng publiko sa pamamagitan ng pagtanggi. Anya, kumalap siya ng mga ebidensya para patunayang inosente siya sa mga alegasyong tumanggap umano siya ng kickback mula sa flood control projects. Samantala, isinusulong naman ni Cavite Congressman Kiko Barzaga na magkaroon daw po ng mandatory disclosure sa lahat po ng foreign ng transparency at accountability sa Kongreso. Sa ilalim po ng panukala, kinakailangan daw po magsumite ng advance written disclosure bago bumiyahe. Ang mga mababatas na siya ring ipopost sa website ng Kamara para madaling mamonitor ng publiko, media at oversight bodies ang kanilang mga aktibidad. May kakibat na parusa ang hindi raw ho magsusumite o magbibigay ng maling impormasyon, kabilang po ang reprimand, censure o suspension salig na rin sa rules ng Kamara. Ibibigay pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 1 milyong pisong pabuya handang ibigay ng Department of Justice para maituro ang lokasyon ni Cassandra Leong. DepEd agad na umaksyon at iniimbestigahan na ang umano'y ghost student sa Pangasinan. Ito malapit sa eskwelahan to ni Elise. Dump truck. Inararo ang mga motorista sa sumulong Highway Antipolo kung saan 3 ang ating mga nagbabagang balita at mamaya handa nyo na ang inyong mga linya na maaari nating tawagan. May mananalo na naman ng limpak-limpak. Baka isa na naman kayo sa mga maaaring makatanggap. Diba? Ang aga ng Christmas. Yes, ng pamasko mula sa DZRH na 500 piso. Kaya dyan lamang po kayo, tumutok lamang po kayo sa aming himpilan, sa aming programang Break Time Pilipinas. Ang oras, 31 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Harry Roque pinabulaanan ang ulat na siya ay dinampot sa The Netherlands. Idetalye mong balita RH7, Henry Uri. Henry! Busy, 2 minuto pa lamang ang nakalilipas mula ng i-post ni Secretary Harry Roque itong pagpapabulaan sa umano ay pagka-aresto sa kanya. Batay dito
sa post ni Harry Roque, dating presidential spokesperson sa kanyang official Facebook page to my 2.3 million followers, binabanggit ito, Missy, na walang katotohanan. There is no truth to the rumors that I have been arrested, ayon sa dating kalihim. Binanggit pa nito na meron siyang scheduled flight ngayong araw na ito papunta ng Vienna, Austria, at ipinost din ito, Missy, yung kanyang plane ticket na ang nakalagay nga dito ay Amsterdam to Vienna. Mukhang ito ay Korean Airline at ito, Missy, ay mayroong nakalagay dito na boarding embarkment na 9:15. 9:15. So 9:25 naman yung pagsasarado ng gate kung saan siya ay naka-board ngayon sa Amsterdam, Missy, at ang kanyang sinasabi ditong arrival ay ang arrival niya sa Austria ay 11:25. So sa mga oras na ito ay kung tumutong yung mga oras ngayon doon sa Austria o sa Amsterdam, ay mukhang siya ay nasa baliparan. Kung hindi man kararating lamang, ay papalipad pa siya sa mga sandaling ito. Pero ayon nga sa kanya, Missy, there is no truth to the rumors that I have been arrested. Ibig sabihin, pinabubulaan na niya na siya ay arestado na. Nauna rito ay lumabas na nga sa ilang mga news network, sa ilang mga ng Interpol ang dating kalihim, pero pagpapabulaan nga niya, wala itong katotohanan. Oo, matanong ko lang sa'yo, Henry, kasi may picture ng fingers ni supposedly Harry Roque. Palagay mo ba kanyang mga daliri ito? Sa tingin ko, oo. Sa tingin ko, hindi, kanya ito. Mukhang nasa siya. Mukhang nasa isang upuan siya sa airport. Sapagkat ganito yung mga upuan sa airport, Nisi, kung mapapansin mo yung upuan, yung likod ng upuan at saka mismong yung harapan niya ay mukhang nakaharap sa likod naman ng isa pang upuan sa airport. Okay. So, sabayanan natin ang ilan pang mga balita rito kung ano naman ang magiging paliwanag dito ng mga otoridad ng Pilipinas. Para sa DZRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Pilipinas, ang oras 42 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Christmas is just around the corner. Na lang. Saan? Hindi na pa lang natin nararamdaman kasi hindi pa nade-deposit. Pero medyo mararamdaman na natin sa mga susunod na araw, mga susunod na linggo kasi Ramdam ni Angeline Santos. Oo, ng Iloilo. Ang Christmas. Dahil isa siya maaaring makapag-uwi ng sure na yun. May uwi niya yun. Sure na. Ang sagot kasi DZRH Kasi ang tatanong lang naman natin kung ano yung himpilan ng stasyon. Ay, ang himpilan ng radyo na kanya pinapakinggan ngayon. Ang ang magiging timbangan na lang natin kung paano niya sasagutin. Yun. Kung paano yung style ng kanyang pagsagot. Yun. Kapag medyo mas energetic, 500. Oo. Pagka less energetic, 100. Na 5 piraso. Kaya nga naman, narito na, dumako na tayo sa ating... I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Magandang hapon sa iyo, Angeline Santos. Parang lakas makasinger, Hello po. Oo. Sampulan mga kami ng isang Christmas song. Yan. Marinig namin ang yung
Ano? Christmas. We wish you a Merry Christmas. I-blending nating tato. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Maraming salamat sa pakikiisa sa Anghel na amin. anghel ang dating? Oo, Angeline? Angeline. Oo. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan? At talaga namang number 1, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Manila, kundi pati na rin sa Iloilo. DZRH. Ang ganda ng magkakasagot. Natakot siya, sabi niya. Energetic. Baka bawasan talaga nila yung aking May energy. Oo. Wow. So, na-challenge siya. Congratulations, Angeline Santos. Ikaw ay makatatanggap ng 500 piso mula sa bonus ni Wina Perlas ng Silangan. Maraming salamat. Congrats po, Miss Angeline. God bless po. Same to you. Sino po tayo. Merry Christmas. RH Break Time! At sa mga oras na ito ay iniimbestigahan din ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga taong posibleng tumulong o nagkanlong sa naarestong DPWH engineer na si Dennis Abagon. Ayon kay NBI OIC Director Attorney Lito Magno, tutukuyin nila ang maaaring pananagutan ng mga ito. Matatanda ang dalawa rin ang inaresto dahil sa obstruction of justice ng silbihan ng warrant si Abagon sa isang bahay sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang vice mayor sa Oriental Mindoro. Kasabay nito nanawagan si Magno sa iba pang sabit sa flood control anomaly na sumuko na sa mga otoridad at tumapela sa publiko na wag ikanlong ang mga individual na hinahanap ng batas. Update mula sa Malacanang, Administrasyong Marcos. Porsigido raw pong tugunan ang problema sa plastic. Gamit po ang teknolohiya. Plastic? Plastic. Nakapaligid daw sa'yo, plastic. Plastic. May pakinabang pa ba sa'yo yan? Mahirap i-recycle yung plastic na tao. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Miss Thea, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na sapat ang puro regulasyon at kampanya para solusyonan ang lumalalang plastic pollution sa mundo. Sa kanyang talumpati sa International High-Level Forum ng International Atomic Energy Agency, binigyan diin ng Pangulo na ang problema sa plastic ay pandaigdigan, pangmatagalan at nakaapekto hindi lang sa kalikasan, kundi maging sa kalusugan, kabuhayan at mga komunidad. Kaya naman kailangan na niya itong harapin gamit ang scientific base at makabagong teknolohiya. Bahagi nito ang pagsuporta ng Pilipinas sa New Tech Plastics Program ng IAEA, isang inisyatibang gumagamit ng advanced nuclear technology para gawing mas matibay at kapaki-pakinabang ang mababang klaseng plastic waste. Kabilang sa mga proyekto ang PREX o Post-Radiation Reactive Extrusion Technology na proyekto ng DOST-PNRI kasama ang Industrial Technology Development Institute at Envirotech. Sa pamagitan nito, nagagawang bagong materyales ang dating basurang plastic at patunay dito ang itinayong PREX Prototype House at nagawa sa Enhanced Recycled Plastics. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Our engagement with the IAEA and our support for science-based responses to plastic pollution reflect that same conviction that durable progress comes not from acting alone, but from strengthening the international system that makes such cooperation possible. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, suspensyon sa paggamit ng Letter of Authority o LOA ng BIR, suportado ni Senator J.V. Ejercito. Idatay mo ang balita, RH28, Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Ray, nagpahayag ng suporta si Senador J.B. Ejercito sa naging hakbang ng bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Charlito Mendoza na pagsuspindi sa paggamit ng Letter of Authority o LOA ng kanilang mga tauhan. Ayon kay Ejercito, tiyak na ikinatuwa ito ng mga negosyante, lalo na mga dumanas ng harassment mula sa mga tauhan ng BIR. Kailangan mo nang maglatag ng safeguards o malinaw na polisiya ang bagong BIR Commissioner upang hindi magamit ang LOA o LOA sa pangingikil. Sa kanyang impormasyon ay hanggang sa level ng mga regional directors ang nakinabang dito. Ang hindi tiyak ay kung umabot ito sa mga mas matataas na mga opisyal,
gaya ni dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Narito si Senador J.B. Ejercito. The new BIR Commissioner Mendoza, no? For taking action, for listening. At least ilagay muna yung mga safeguards para at least hindi na maabuso itong LOA. Maglagay na siya siguro ng mga clear-cut policies, no? Para hindi yung magkanya-kanya. Actually, nung niraise issue, nagdadalawang isip din kasi sino ba naman gusto bumangga sa BIR? Lahat takot sa BIR eh. But this is already affecting our foreign investments, our local businessmen, the confidence in government. With all of these corruption issues, meron na tayong floodgate scandal, isasama pa natin itong LOA, parang wala nang positibo eh. So, kailangan natin ilabas ito. Sabi ni Ejercito na alarma siya ng gusto ng hindi lang mga lokal na negosyante ang nagre-reklamo matapos mabiktima ng mga tauhan ng BIR gamit ang LOA. Gaya ng motovlogger na si Jet Li ay nabiktima rin, hiningan siya ng 10 milyong piso, ngunit napababa sa 3 milyong piso. Lalo na nung nakausap ng senador ang ambassador ng European Union at American at European Chambers of Commerce na nagre-reklamo din. Ang masaklap ay hindi nakuha ang target na 6 billion pesos na makukolekta gamit ang LOA dahil hanggang 3 bilyong piso lang ang nakolekta dahil 30% lamang ng koleksyon ang pumapasok sa gobyerno at ang 70% ay napunta sa bulsa ng mga taga-BIR. Narito muli si Senator J.B. Ejercito. Bakit? Kasi yung 70% na nakukolekta, hindi pinapasok. Baliktad, yun ang napupunta sa bulsa. 30% lamang na ang pinapasok. Kaya nga 30% lagi sa target ang from 6 billion, 2 billion lang yata ang kanilang na-raise. Ang bahagi ng pahayag ni Senador J.B. Ejercito. Samantala sa budget deliberation ng Department of Foreign Affairs na isinasagawa sa ngayon, ay wala pa daw silang konfirmasyon kung totoo nga yung balita na naaresto na si dating Secretary Harry Roque sa bansang the Netherlands. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At narito nga ang paglilinaw ng Department of Interior and Local Government na wala pa silang natatanggap na ulat hinggil sa pagkakaaresto kay Harry Roque. Ang kanilang official statement, reports of attorney Harry Roque being arrested in the Netherlands are circulating by virtue of the red notice issued by the Philippine government authorities in the Netherlands have caused to arrest him and turn him over to Philippine authorities. However, I would like to emphasize that no official communication confirming an arrest has been transmitted to us. We will make the appropriate announcement once an official confirmation is received. We will make the appropriate announcement once an official confirmation is received. Talagang wala pang confirmation. Pero sabi ni Secretary Roque, hindi naman daw siya inaresto. Base doon sa report sa atin ni Henry Ulrich, RH7 from Amsterdam to Vienna, Austria. Ngayon nagtatanong yung madla, bakit nakakabiyahe? Di ba suspendido na yung cancel na yung pasaporte? Oo nga. Gano'n ba kalayo? Teka, kano ba kalayo ang Amsterdam sa Vienna? I've never been to the Netherlands. I've never been to the Sound of Music. Hindi ko sure kasi kung gaano kalayo yung distance And would you actually kailangan talaga kasi 'di ba if you travel from here dapat pa rin kasi magko-cross country kayo. Yes, may pasaporte. Sabi pa rin pong mga report mga kaibigan, Zaldico nakipag-alyansa na raw po sa kampo ng mga Duterte. Series of videos ito layunin daw po para maikasa ang destabilisasyon. Report mula kay RH12 Milky Rigunan. Milky. Reatea ang tono ng mga paratang at script sa mga series of video ni ako Bicol Party List Representative Elizaldico ay tunog DDS o Duterte Davao supporters. Ay kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos, siko ang pinakabagong miyembro ng DDS. Isa umanong maliit na grupo pero nag-iingay dahil gustong manggulo. Sabi ni Marcos sa mga natanggap nilang mga intel report,
nakipag-alyansa na si Ko at sumanib sa agenda ng DDS para pabagsakin ang Marcos administration. Hindi sinagot ni Marcos ang aligasyon ni Ko sa kanyang ika-5 series ng video tungkol sa flood control scam at budget insertion sa 2025 national budget. Sa halip, tinawag ni Marcos si Ko na kriminal na umiiwas sa hustisya. Sa aligasyon ni Ko, umaabot umano sa 51 billion pesos ang insertions ni Marcos sa pagitan ng 2023 hanggang 2025. Binigyang diin ng presidential son ang mga pagbubulgar ni Ko ay hindi revelasyon, kundi ito ay destabilization. Umapela si Marcos sa publiko na huwag magpabudol kay Ko at dapat itigil na nito ang pang-insulto sa publiko. Nasa bilyong-bilyong pisong pondo na muna ninakaw, gusto itong palabasin na wala siyang nakuha ni isang sentimo. Ako si Mil Grego na nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po ng Milky. Samantala, Armed Forces of the Philippines iginiit na walang reset plot o nilulutong civil military junta sa mga aktibong sundalo. Inital mong balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Mistea, dumistansya ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa ugong na civil military junta. Kasunod yan ang pagbunyag ng Senator Ping Lacson at ilang mga grupo na mayroong kumakausap sa kanilang retired military officers upang magkaroon ng reset sa gitna ng mga isyu ng katiwalian sa Campo Aguinaldo. Iginiit ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na wala sa kanilang mga aktibong hanay ang sangkot sa naturang plano. Gayunman, handa raw tumulong ang militar sa investigasyon ng iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay sa maaring implikasyon ng ugong na civil military junta pagdating sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. Aside ng Armed Forces of the Philippines, we know that there is no such thing internally. So, ang nabanggit naman po ay within, ang mga nakausap niya is within the ranks of retired personnel. So, this is through their democratic processes, no? Samantala mula sa Camp Aguinaldo, narito tayo ngayon ulit sa Camp Crame kung saan nakaantabay nga ang mga kasama natin sa media doon sa ugong na pag-aresto naman kay former Secretary Harry Roque via Interpol Red Notice. Sabi sa atin ni Interior Secretary John Vic Remulla ay unverified pa nga itong mga ulat na naaresto na sa the Netherlands ang dating kalihim. Bagamat aminado ang Secretary John Vic na may rason ng otoridad sa naturang bansa para damputin si Roque dahil nga sa bisa ng Interpol Red Notice. Wala pa umano silang tatanggap na opisyal Philippine National Police na miyembro ng Interpol. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parrosa. Samantala naman, yun daw po mga eksperto sa agrikultura at kulinary, abay pinarangalan bilang idol. Mga idol daw po ng TESDA winners. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Ms. Teya, opisyal nang inanunsyo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga nagwagi sa 2025 idols ng TESDA National. Inangalanan rin ang mga huwarang Pilipinong TechVoc o Technical Vocational Professionals mula Cordillera Administrative Region o CAR at Western Visayas Region 6 sa seremonya ng paggawad ng parangal na ginanap kahapon, November 24, sa lungsod ng Pasay. Sa wage sa employed category, si Isabel Belito Carpio ng CAR ang ipinroklamang national winner. Si Carpio ay nakapagbigay ng kahangahangang kontribusyon sa pagsasanay sa agrikultura sa Mount Carmel Agri-Tourism and Training Center Incorporated sa ilalim ng ADTEMCO simula pa noong 2017, habang si Mary Rosa Gemma Rodriguez ng Region 6 ang itinanghal na national winner sa self-employed category. Si Rodriguez ay may mahigit 2 dekadang karanasan bilang tagapagturo naman sa pagluluto at kinikilala sa pagtataguyod ng mga napapanatiling kasanayan sa pagluluto at pagpapanatili rin sa katutubong pamana ng pagkain. Kasalukuyan siyang Pangulo ng Advanced Central College. Sa mensahe ni TESDA Secretary Kiko Benitez, ang mga winner ay inilarawan bilang mga living testaments para sa transformative power ng TechVoc
at mga tagapagtulak ng pangmatagalang pambansang pag-unlad. RH27, Chilakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Standby sa ating Global News, Sports at Showbiz dahil iniimbestigahan ng Department of Education o DepEd ang umano'y ghost students sa mga eskwelahan sa Pangasinan. Ito ang naungkat ni Senator Risa Ontiveros sa pagtalakay ng pondo ng DepEd sa Senate deliberation kahapon. Ayon sa Senadora, libo-libong estudyante ang naka-enroll mula 2021 hanggang 2024 para sa senior high school voucher program. Giit naman ni Senator Sherwin Gatchalian, alam na ng DepEd ang ganitong kalakaran at agaran nila itong inaksyonan. Kaugnay nito, pitong eskwelahan ang sinampahan ng kaso habang nasa ilalim pa rin ng investigasyon ang 22 eskwelahan. Samantala, 3 ang patay habang 3 iba pa naman ang sugatan sa karambola po ng 6 na sasakyan sa bahagi naman ng sumulong highway dyan po sa may Antipolo City. Sa report po ng first responders mula sa Barangay Santa Cruz Rescue, pasado 6 ng umaga nang mawalan ng preno ang isang dump truck na magkakarga sana ng buhangin sa sentro ng lungsod. Dahil po dito'y nararo ng dump truck ang kasamang isa pang truck, 2 motorsiklo, isang kotse at isang SUV sa kabilang lane ng kalsada. Naipit pa sa harap ng dump truck ang driver at pahinante nito, gayon din ang rider ng motorsiklo na nagulungan at pumailalim sa sasakyan. Ayon po sa Antipolo City Command Center, din on arrival sa ospital ng lalaking pahinante habang sa retrieval nalagutan naman ng hiningang driver ng truck maging ang motorcycle rider. Tayong pag-iingat, lalo dyan sa area na yan, palusong kasi yan eh. So, correct. Dapat antabayanan ninyo yung inyong mga... Yan, diba? Yes, ang inyong mga brakes. Ay, suswerte. Samantala, arestado ang 16 na Chinese nationals sa isang scam hub sa San Miguel, Maynila. Ayon sa Bureau of Immigration, nagsagawa ng raid ang mga operatiba sa Sunland Building para hulihin si Chen Qingguang na isang pugante sa China. Dito na nabisto ang iba pang dayuhan na bigong makapagpresenta ng pasaporte at iba pang immigration documents. Nakita rin sa lugar ang libo-libong mga gadget na ginagamit umano sa mga online scam operation. Nasa kustudiya na ng immigration ang mga naarestong Chinese habang hinihintay ang kanilang deportasyon. Sa dibong breakdown, Mount Haile Gubis sa bansang Ethiopia abay muling pumutok matapos na po ang halos 12,000 taon. Oh, dormant pala to. Ating alamin sa report ni James Galangay. James. Lakay, nagulat ang maraming bansa sa makasaysayang sabog ng Haile Gobi Volcano sa Ethiopia. Nuli pang pumutok matapos ang halos 12,000 taon, kung saan nagpakawala ito ng makapal na usok at abo na aabot sa 14 na kilometrong taas at matapunan ang mga kabahayan, gayon din ng mga kalapit na bansa gaya ng Yemen, Oman, India at Northern Pakistan. Samantala, naglabas naman ng France sa volcano para sa mga eroplanong lumilipad sa reyon dahil din sa epekto ng abo na nagmula sa bulkan. Wala namang naitalang casualty mula sa naturang sakuna, ngunit nag-iingat pa rin ng mga residente sa sakit na maaaring idulot ng pagsabog. Ayon sa Smithsonian Institution's Global Volcanism Program, uli pa nag-alborotong naturang bulkan kung pagtatapos ng huling ice age o ang tinatawag na Holocene. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Millie Borja. Samantala sa dibong break time showbiz, Emma Tiglao at Atisa Manalo abay balik Pilipinas matapos po ang kanilang matagumpay na karera sa Miss Grand International at Miss Universe. Report mula kay Miss Angelica Cosme. Miss Angelica.
Di napigilan maging emosyonal ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao sa kanyang Grand Homecoming Parade. Ang Ayala Triangle sa Makati na puno ng supporters ng Kapampangan Beauty Queen na nakasakay sa isang karosang tadtad ng orange flowers. Nasa bansa nga rin ang first runner-up ng Miss Grand, ang Thai Beauty Queen na si Gatchabel, gayon din ang presidente ng MGI na si Mr. Nawat Itzaragrisil. Magunita na makasaysayan ang naging panalo ni Emma dahil sa kanilang back-to-back victory ni CJ Opiaza sa Miss Grand International Pageant. Ngayong araw sa kanyang hometown naman sa Mabalacat, Pampanga, magtutungo si Emma Tiglao. Samantala, Isa o aking reyna, pambansang manika, Pilipinas sa'yo. nakauwi na rin sa bansa si Atisa Manalo matapos ang kanyang laban sa 74th Miss Universe sa Bangkok, Thailand. Kahit madaling araw na, full force pa rin ang mga taghanga sa pag-uwi ng Beauty Queen na tubong Quezon Province. Kasamang dumating ng binansa nakatakdang ganapin ang Coronation Night sa November 27 sa Tokyo, Japan, kung saan susubukan naman ni Mirna na masungkit ang sanay ikapitong Miss International crown ng bansa. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas. Wala lang, Paskong Pasko na. Lala pa. Malala pa? May mas ilalala pa? Wala pa. Kaya akala ko may ilalala pa eh. Wala pa. Oo, di bali nga sa mga Yan. Oo. Salamat po. Ano namang edisyon ng Break Time, ako po si Thea Petro Carpuz. Dre, si Bayo, sa kalabari po nila kay Mayor Deo Macalma. Kay Mayor, nasa ka ba ngayon? Bahay naman. Mga meron ka pa dyan. Para ba rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na balansyadong pababalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. This time check is brought